Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Simula ngayong Sabado, ika-6 ng Enero 2024, hindi na ginamit ng Tape Incorporated ang pamagat at logo ng Eat Bulaga sa kanilang noontime show na umi-ere sa GMA7. Ito ay bilang pagsunod sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court kaugnay ng copyright infringement at unfair competition cases na isinampa laban sa kanila at sa GMA7 nina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ. Napatunayan ng korte ng Eat Bulaga Pioneer Host ang tunay na may-ari ng naturang titulo. Iginalang ng tape ang kautusan ng korte na hindi na nila maaaring gamitin ang trademark na Eat Bulaga at EB. Tahanang pinakamasaya ang pamagat na ginamit ng Tape Incorporated sa episode ngayong araw ng noontime show nila. Sa live broadcast ng kanilang programa ngayong Sabado, January 6, 2024, sinabi ni dating Manila Mayor Isko Moreno na susunod sila sa desisyon ng korte. Saad niya, "Mga kapuso, may balita tayo na natanggap kahapon, kaya susunod tayo sa desisyon ng korte. Pero syempre, fresh episodes tayo mula ngayon. Laging good vibes lang at love, love, love. Dahil ang mahalaga, hanggat nandyan po kayo. Kami po ni Paulo Kuntis at ang aming mga kasama dito sa tahanang pinakamasaya, tuloy-tuloy ang tulong at saya at sorpresa. All only sorpresa." Naging maingat din ang mga host sa pagsasalita dahil hindi na nila binanggit ang Eat Bulaga at wala na ang logo ng programang huling ginamit ng Tape Incorporated kahapon. Sina Tito, Vic and Joey ang plaintiffs at sila ang pinaburan ng Marikina Regional Trial Court sa reklamong kanilang inihain laban sa Tape Incorporated. Pinahinto ng korte ang Tape Incorporated sa paggamit ng EB trademark, logos at jingle. Nakasaad din sa resolusyon ng korte ang pagpapatigil nito sa Tape Incorporated sa paglalabas ng mga lumang episode, clips at segment ng orihinal na Eat Bulaga mula nang magpaalam sina Tito, Vic at Joey sa programa noong Mayo 31, 2023. Nagbigay naman ng reaksyon at opinion ang kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila FM kasama ang mga TVJ defenders na sina Jay Guevara TV at Chris Ulo na mapapanood din sa kanilang YouTube channel patungkol sa bagong title ng tape o Tahanang Pinakamasaya. So hello, kasama po natin si Jay Guevara. Oo, and si Chris Ulan dito din at si yung mga iganting vlogger. 3 million followers, 5 million followers. ang topic natin ito. Para ito na yung video ko doon. Ano ang honest reaction doon sa Tahanang Pinakamasaya, yung title na ginamit ng tape. So, in fairness to them, sumunod sila sa batas. Nagpalit sila ng title. Yun ang pinili nilang title. So, sa jingle siguro nila, hindi na sila magpapalit. Sumunod sila sa batas, kaso ang tagal. Kaso ang tagal. Hindi, kasi wala silang choice. Kasi, anong masasabi mo dun sa pinili nilang pangalan? Sa pinili nilang pangalan, choice na nila yun. Pero, wala na kasi talaga akong pakialam dun eh. Pero okay na yun. Kasi, hindi na sila nagmatigas. Oo, leche. Hindi na sila nagmatigas, tsaka yung sinasabi nilang sumunod sila sa kaso, napilitan na lang sila ngayon. Kasi kung sumunod talaga sila dapat sa batas, noon pa lang dapat. Pero parang naging shoot-out yung bawal lumabas. Oo. Pero hindi mo kasi bawal lumabas. Pero pag inayos mo na, pwede ka na lumabas. Ayun. Hindi kasi diba natosin naman eh. Kung talagang may respeto sila sa batas natin, dapat noon pa man, ginalang na nila. Katulad nung ginawa ng Tito Vic and Joey. Kaso, nangyari, ngayon lang eh, kasi no choice na. Na sila, talina kamay nila eh. Talina kamay nila doon sa ano eh. Tsaka, di ba, magkano? 3 million ang magiging mga danyos. Oo. Ano pala may batang parang liit? Ito ang hinihingi ng Tito Vic and Joey, 20 million doon sa copyright infringement. Kasi, tinanong ni Chris nirecap yung copyright yun yung ano eh. Kasi minsan naman talaga magbibigay ka lang ng malaking number para tapos court ang magsasabi kung magkano ang kailangan. Kung magkano sa tingin nila. Hindi yan. Hindi yun masusunod. Korte pa rin. So kung tingin nila kasi ang damage na pinag-uusapan yung mga araw na nagpalabas ng replay. So 5 araw lang yun eh. Ilan ba? Mga 1 week lang yun eh. So kaya
Yung dapat ikaw na lang nagbigay. Dito Sen, chat kita mamaya. Ayun. Hindi siya yung manager, di ba? Sa kanya, dadaan mo na yung pera. I-chat ko siya mamaya. Pagdating naman sa YouTube, anong tingin mo? Sa YouTube, dapat ibalik nila. Ibalik nila. Ibalik nila. Kasi, total, hindi na rin naman din nila yung magagamit. Tsaka, halos lahat naman ng mga viral video doon ay TVJ at Dabber Cats yung mga nandun. Kaya mas maganda, balik na lang nila. Kasi hindi na nila yan mapapakinabangan. Hindi na rin naman pwedeng palitan ng pangalan yun. Yun nga ang tingin ko problema doon eh. Kasi kahit nag-rule yung korte na ang may-ari niyan ay TVJ, yung mga tape siguro nun, yung mga hard disk nun, nasa hawak ng tape. Hindi magamit ng Tapos ang natuwiran nga ng tape doon, bayad daw sila ng mga panahon ng mga video na yon. Pero ang tanong, nung umalis na ba ang TVJ nung December, March, May 31. Nung May 31 inop na ba nila ang monetize doon? Diba hindi naman? So, ibig sabihin lang, hindi naman. Nung naano nila, di ba, nung naagaw nila, nung naagaw nila yung ownership ng YouTube, hindi naman naka-off. So, actually hanggang ngayon, kumikita pa rin sila hanggang ngayon. Alam niyo sa YouTube, kahit ilang taon pa yan, at basta naka-open ng dollar sign yan, kumikita yan. Kanina ang umaga, nung pag-check namin, naka-publish. Tapos ngayon, naka-publish na naman. Akala ko, i-hide lang nila yung pero hindi naka-hide eh. Aldab, nandun pa rin. Yung mga nandun pa rin eh. So, magulo talaga. Yan. Ikaw, anong ma-advise mo sa kanila na gawin? Mag-aapila pa daw sila, ganun, anong... Huwag na. Kasi, ano niya lang eh. Yun, shout out! Yun. Hanggat hanggat pinapahaba niya. Sino ba? Ninong ko yun eh. Ninong, yung shoutout sa'yo, Ninong. Yung Gcash ko Istorbo to eh. Hindi, kasi ganito, hanggat, ayan, katulad, mag-aapilan na naman sila. Hahaba na naman ng haba. Lalo lang nila sinisira yung pangalan ninyo. Totoo. Totoo lang. Kaya magsimula silang mag-move on na unti-unti, i-rehabilitate nila yung pangalan. Sample na lang. Sa mata na lang ng tao. Sa mata na lang ng tao, alam na ng tao kung sino may-ari, di ba? Tapos, nanakawin pa nila, pilit pa nila, di ba? Sino yung bumonta? Di ba yun lang yun? Tama. Vlogger ka na din. Vlogger, dati ikaw na namin eh. Ikaw na dapat rin. Kaya totoo naman yun. Ano bang nasa isip na ng tao ngayon? Noon pa man yun na yun eh. Oo. Nasa utak na ng tao kung sino talaga yung ano, di ba? Sila din naman nagpakahirap talaga doon araw-araw. Ang lalabas ng tatawanan sila ng mga tao. Yun ang ginagawa sa kanila for the last. At dito na kayo sa point na nasimulan nyo na sa bagong pangalan. Bago na yung title nyo, nasimulan na. Lahat na, simulan nyo sa sarili nyo gawa. Para sariling ano. Sarili nyo gawa na mismo. Palaguin nyo na lang. Palaguin nyo na. Baka pag iba na yung pangalan ng show, iba na yung tema nung palabas, hindi na kopya sa Itbulaga. Pwede nang nilang imbitahin yung mga ibang artista na ayaw dati, di ba? So, yung mga kapuson artist na ayaw pumunta sa kanila dahil respeto sa TVJ. Pwede na nilang simulang imbitahin. Para kayong isang anak na ayaw humiwalay sa magulang. Wala kayong sarili mga paa. Lalim nun. Lalim nun. DJ. Ito natin. Ito na. Alam mo, dapat talaga tayong magkasundo-sundo. Alam mo kung bakit. May nagsabi sa amin na itong taon na to. Ano yun? Hindi ko na alam yun. Ano ba yun? Tama ka doon. Ikaw parang pinaka-principal namin. Sa school bukol. Pwede. Ito na si ma'am. Ayun yung pagkain nila. So yun guys, thank you very much Jay, thank you Chris, Adolf. So yun guys, yun po ang mga reaction po namin dito. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.